Magandang umaga mga bata. Magandang umaga din po, teacher. Kami ang inyong magiging teacher para sa pang-grade 4 na EPP. Ako si Teacher Wendy. Ako si Teacher Rachel. Ako si Teacher Alpha. At ako naman si Teacher Jessa. Kayo ang aming magiging mag-aaral sa apat na baitang. Okay, bago tayo magsimula sa ating bagong talakayan, meron ako hinandang palaro para sa inyo. Sino ang magaling dito para magbigay ng ilarawan or bigyan ng pangalan ng isang picture? Si Hazel. Magaling. So, meron akong mga larawan ito. So, sa tingin nyo, ano kaya ito? Si Josie. Basurahan po. Basurahan. Ngayon, tingnan natin kung tama si Grace. Yung nilalagay dyan, teacher, si Hazel po kasi. Ayun, tama. Basurahan. Next naman, ano kaya ito? Basura. Basura. Tingnan natin kung tama ang inyong sagot. Ano mahina? Ay, nasira. Tama, basura. Ngayon naman, ang susunod na larawan, ano kaya ito? Papel. Okay, tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Tama ba? Opo. Okay, mahusay. Itong panghuling larawan, ano kaya ito? Bote. Bote. Okay, tama. Ngayon, bigyan natin ng 5 palakpak ang inyong sarili. Okay, magaling mga bata. Ngayon naman ay meron ako ipapakitang mga larawan at ang gagawin niyo lang ay tutukuyin niyo kung ano ito at kung ginagamit ba itong panlinis o hindi. So, unang larawan. Ano ito? Walis tambo. Walis tambo. So, tingin niyo ba ginagamit ito sa panglinis? Opo. Susunod. Map. Map. I'm the map. Minamap po. So, panglinis ba ito o hindi? Panlinis. Magaling. So, pangatlo. Vacuum. Vacuum. So, ginagamit din ba ito panglinis o hindi? Ang mayayaman. Panglinis ng mga mayayaman. Mayayaman lang ba ang gumagamit nito? Opo. So, at panghuli, ito. Ano naman ito? Chair. Chair or upuan. Ginagamit ba ito panglinis o hindi? Hindi po. O, so magaling na itukoy ninyo ang mga iba't ibang nasa larawan at natukoy nyo rin kung ito ba ay ginagamit sa panglinis o hindi. Ayan mga bata, napakahusay nyo mag-distinguish kung ang mga bagay ba ay panlinis o hindi. Ano na ulit yung mga bagay na mga panlinis? Walis po. Vacuum. Very good. Yan. Ngayon naman, alam niyo ba ang larong jigsaw puzzle, mga bata? Opo. Sino na sa inyo nakapag-buo ng jigsaw puzzle? Opo. Yan, ngayon magkakaroon tayo ng gawain. Bawat isa sa inyo ay bibigyan ko ng mga larawan o pieces ng isang puzzle. Ayan, maaari mo makikita. Yan, inyong bubuuin ang mga nasa larawan. At pagkatapos, ididikit ninyo ito sa mga kanya-kanyang kahon. Pag natapos ninyo, pakitaas ang kamay at pakitaas ang kay teacher. Ayan, tapos na si Jocelyn. Hindi siya nagtaas ng kamay, teacher. Nasa ako. Bulag ka kasi. Bulag pa siya, Jocelyn. Teacher, minamuli ako. Hindi siya bulag. Teacher! Ayan, di ba? Hindi siya bulag. Hindi bulag si teacher. Teacher! Niya. Very good. Yan, anong mga kulay ang nabuo ninyo? Mga Yellow. Maroon. Green. okay, very good mga bata. Right. That's right. Ngayon naman mga bata, mula sa inyong binuong jigsaw puzzle, ano ang mga ito? Trash can. Tama, ito ang mga trash cans o basura.
eskwelahan. Saan niyo ito nakaraniwang nakikita? Sa kalsada. School! Sa park. Meron din sa kalsada at sa park. Saan kaya ginagamit ang basurahan mga bata? Sa pagtapon ng basura. Tama. Yung mga kalat nyo ba sa basurahan nyo tinatapon? Opo! Opo, magaling. Anong kulay mga ito? Ito ay? Blue, red, yellow, green. Meron tayong 4 na iba't iba na pinaglalagyan ng basurahan. Yan mga bata, bago tayo tutungo sa pinaka-discussion, atin muna alamin ang ating layunin para sa aralin natin sa araw ito. Maaari niyo bang basahin ng sabay-sabay mga bata? Una, Nabibigyan ko ng kahulugan ang iba't ibang uri ng basurahan. pangalawa, Napapahalagahan ko ang wastong pagbibigay ng basura. paghiwalay. Ayan, pangatlo, Naisasagawa ko ang wastong paghiwalay ng basura sa aming daan. ayan, Bahay. bahay o tahanan. Ayan, ang mga layunin na ito ay sana ay makamit natin ngayong araw na ito. Ayan, sa inyo bang bahay mga bata? Meron ba kayong mga basurahan? Opo! Ilan ang basurahan niyo sa bahay? No! Ito. Ano mga iyon, Jocelyn? Iba-iba lang teacher. Iba-iba. Ayan. Cartoon. Plastic. Ayan. So ngayon, meron tayo, mga bata makinig, may apat tayong basurahan. Ayan. Tutukuyin natin kung bakit iba-iba yung kulay nila. So, ang una nating basurahan ay ang Green. ayan, green o verde. Ayan, sa basurahan na verde, dito nilalagay ang mga basurang Nabubulok. ang mga basurang nabubulok. Ayan, magbigay nga kayo ng mga basura na nabubulok. Basura ba si Nabubulok ba si Trisha? Yes, Jocelyn. Very good. Balat ng saging. Yes, Hazel. Paper. Very good, tama. Kahon. At Trisha? Ayaw ko teacher. Bakit ayaw mo Trisha? Pinupunin na po teacher. Sige, kakausapin natin mamaya si Hazel. Bakit mo sinasabing basura ka? Ayan. So, pwede ka bang magbigay ng mga halimbawa ng nabubulok na basura? Sarili ko. Damo po. Okay, very good. Ayan. Ang iba pa sa mga basurang nabubulok ay ang mga buto ng karne o ng mga hayop. Ngayon mga bata, ang pangalawang basurahan naman ay ang kulay dilaw. Ito ay ang nakakalason na basura. Yung mga nakakalason na basura, ito yung mga pintura at yung mga elektronikong mga bagay. Ano kayo yung mga elektronikong mga bagay mga bata? Yes, Jocelyn? Battery, tama. Oh. Sino pa? Oh, Hazel. Wire. Tama, wire. Ano pa? Sino pa makapagbigay ng halimbawa? Wala? Okay. Magbibigay ako ng clue. Ano yung pinagpapatay sa mga Remote. teste sa mga Pesticide. Tama, pesticide. Ano pa? Meron pa ba? May kagaya din ng television o remote. Remote ng Oh. TV. Oh, pag nasira yung TV, doon ilalagay yung sa basurahan na nakakalason. teacher yung cellphone. Opo, dito rin nakalabay yung cellphone sa nakakalason dahil meron itong chemical. Naintindihan mo mga bata? Opo. Magaling. Ngayon mga bata, dumako naman tayo sa pangatlong kulay ng basurahan. Anong kulay ito? Red. Okay, mahusay kapag nakikita kayo ng red na basurahan, tandaan ninyo na ang mga basura dito ay ang mga tinatawag nating recyclable. Ngayon, sino may alam sa inyo
or blue ay residual. Ano pong residual? Ang residual, ito yung mga basura na hindi na recycle at kailangan itapon kaagad. So, for example, or halimbawa, hindi ka pwede itapon kaagad. Okay, ikaw, Riddle. Ay, Grace! Ano, basag na bote. Basag na bote, tama. Ano pa? Madaming damit. Maduming damit. Hazel, ano pa? Yung ano, gamit na fire extinguisher. Oh, gamit. Kasi nga, hindi siya pwedeng i-recycle. So, pwede siyang itapon ka. Ikaw, Jocelyn. Wala ko alam. So, ilang halimbawa pa ng mga residual na basura ay yung mga diaper or mga sanitary napkin. Kailangan silang itapon kaagad. So, sa inyong bahay ba, pinaghihiwalay niyo yung mga basura? Opo. Hindi po. Bakit? Fisha. Hindi ko pa alam pa yung mga teacher. Okay, ikaw, Hazel, pinaghihiwalay mo Opo, ba? lalo na po yung magbasag na ay mga glass, hinihiwalay po namin. Siyempre, kasi yung mga, Pwede po yung ibenta. mga, pwedeng ibenta yung mga nare-receive. So, importante na malaman natin yung mga iba't ibang basura or mga kulay niya, palatandaan na ang mga basura ito ay recyclable or residual or nabubulok at hindi nabubulok. Ayan, ano na ulit yung mga kulay ng basurahan natin, mga bata? Green, yellow, red, blue. Good, anong tawag sa berdeng basurahan? Nabubulok. Para naman sa dilaw? Nakakalason. Sa pula? Recyclable. At sa asul? Residual. Ayan, mga bata, mahalaga na dapat inyong maalala ang mga iba't ibang importansya ng ating basurahan. Ayan, ngayon, bilang sa inyong pangkatang gawain, ito ang unang pangkat at pangalawang pangkat. Magbibigay ako ng mga set ng larawan. Ang tawag natin sa aktibidad na natin na ito ay maghiwalay na kayo. Okay. Ayan. Bakit tayo tinawag na maghiwalay? Dahil pag-ihiwa-hiwalay ninyo ang mga larawan inyong aalamin kung para ba ito sa nabubulok, sa nakakalason, sa recyclable at sa residual. Ayan, bibigyan ko kayo ng 3 hanggang 5 minuto. At pagkatapos, mamaya, isa-isa ninyong isushoot sa tamang basurahan ang nasabing mga larawan. Ito na kayo mag-start. Ano ito? Ayan. Bakit ito? Ito rin. Wait lang lang. Okay, tapos na ba? Tapos na bang lahat? Opo. Okay, sige. Unahin natin ang unang pangkat. Jocelyn at Tisha, pakilagay. Before nyo ilagay, sabi ko ano ang mga bagay na yun, ha? Okay, ano yan? Yung nahawak ko po, teacher, is basag na baso at basag na bote at basag na tasa. Dito po siya sa residual. Okay. Tapos, yung susunod po is lata, plastic, si Krisha, at bote. Dito po siya sa recyclable. Okay, tama ba yung nilagay ni Jocelyn? Dito. Opo. Oh, tama. Okay, Jocelyn, mali ka na ako po. Si Tisha naman. Teacher, support niya po ako. Naguluhan niya. Sige, tulungan mo daw siya, Jocelyn. Baygon. Saan siya ilalagay? Sa nakakalason po, teacher. Tapos battery po. Sa nakakalason rin po. Tapos tinik sa nabubulok. Good. Karne na panis sa nabubulok rin po. Tapos yung mansanas po na ubos na pero may konti pa, isa nabubulok na po. Ayan, very good. Tama ang inyong mga paghihiwalay. Okay, bigyan natin siya ng 5 palakpak.
English speaking po kaklase. Yan yung maintindihan. Nakakalaso. Okay. Battery, nakakalason. Box, recyclable. Tapos, paper, ay newspaper, recyclable. Can, recyclable. Okay, very good, Grace. Cheetos na plastic. Residual. Residual. Tapos, balat ng, ay hindi, kulay, nabubulok. Balat ng saging, nabubulok. Balat ng itlog, shell, nabubulok. Tissue, nabubulok. Okay, very good. Tama rin ang kanilang ginawang paghihiwalay. Bigyan din natin sana ng 5 palakpak. Nagustuhan niyo ba yung ginawa niyo aktibidad mga bata? Opo! Okay, para to, atin naman sukatin ang inyong kaalaman. Ngayon, meron ako activity sheets dito. At, okay pa. Ay, screenshot. Ang activity na ito ay, pinamagatan siyang ihanay mo ako. Ngayon, babasahin ko ang panuto, okay? Ayusin o ihanay ang mga salita sa loob ng kahon ayon sa klasifikasyon. Dito lang kayo pipili ng sagutin niyo sa mga nasa kahon. Ito yung mga bagay nito ay ang mga diapers, bote, plastic, sirang bumbilya, ito yung dahon, balat ng putas, pintura, sanitary napkin. Ano? Bakit yan? Tapos na ba kayo mga bata? Opo! Okay, mahusay. Pwede nyo nang ipasa. Ngayon naman mga bata, alam niyo na ang iba't ibang paghihiwalay ng basura. Ngayon naman, paano niyo ito may apply sa inyong buhay? Yes, Jocelyn? May apply ko po ito, teacher, sa pamamagitan ng ihiwalay ko na po ngayon yung mga basurang nasa bahay sa pamamagitan ng nabubulok, nakakalason, recyclable at residual. Magaling, Jocelyn. Bigyan natin siya ng 5 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ngayon naman, paano niyo naman ito may ibabahagi sa iba? Wait lang po. Si Krisha. Maaari ko pong sabihin sa kanila ang tamang paghihiwalay ng basura at wag basta na lamang itapon sa kahit na anong basura pang maiwasan ng pollution. Okay, tama. Bigyan din natin siya ng 5 palakpak. Magaling. Kayo mga bata. Kaya, pag may nakita kayong nagtapon ng basura, dapat nating ilagay sa tamang lalagyan. Ngayon naman, dito sa mga recyclable, kagaya ng can at bote, pwede ba natin itong gawing mga pagkakitaan? Opo! Okay. Okay, kagaya nitong dekorasyon, straw, pwede natin siyang gawing parang at pagkakitaan. Alin ba? Ito namang plastic bottle. Ano kayang pwede natin gawin dito? Ay, pwede nilang lagyan ng gamit. Pwede rin kaya natin itong ibenta? Opo! Okay, tama. At yung mga kagaya ng recyclable, pwede natin pagkakitaan ang mga basura sa recyclable. Naintindihan ba mga bata? Opo! Ayan, so bago ang inyong pagsusulit, ano na ulit ang ating paksa ngayong araw? Gusto paghihiwalay ng basura. Tama, ang naging paksa natin ngayong araw ay ang wastong paghihiwalay ng mga basura. So, ano yung mga kulay na tinalakay natin ngayon na basura? Green, yellow, red, blue. Anong tawag sa basurang kulay pula? Recyclable. Paano naman ang green? Nabubulok. Ano naman ang red? Recyclable. Blue? Recyclable.
karne, balat ng saging. How about sa residual? Ano po? Po? Diaper. Broken glass, diaper, ano pa? Napkin. Napkin. Ayan. How about sa recyclable? Plastic. Yero. Yero, ayan. Yero. So, paano naman ito nakakalason? Battery. Battery, yung mga, diba? Mga sirang cellphone, insecticide. So, magaling na talagang natutunan nyo ang mga iba't ibang kulay ng mga basura at ang mga tawag dito. Okay, ngayon mga bata, bilang pandagdag sa kaalaman ninyo, magkakaroon tayo ng maisip pagsusunod. Yan. Ang ating panuto ay maglabas ng kalahating papel at ilagay lamang dito ang tamang sagot kasama ng inyong pangalan. Iguhit ang bilog kung ito ay nagbibigay kahulugan ng wastong paghihiwalay ng basura sa bahay at iguhit naman ang palisukat kung hindi. Ayan, nakuha ba ang panuto mga bata? Opo. Ayan, bigyan ko lang kayo ng 3 hanggang 5 minuto para sagutan at ating tutukuyin ang sagot sa ating pagsusulit. Okay, sige mga bata, maaari nang pagpipasa ang inyong mga papel at ichika ni teacher mamaya. Ayan. Mama. Okay, ngayon itatama naman natin yung mga sagot ninyo. So, pwede bang basahin ninyo ang kauna? Ibinaon namin sa lupa ang mga basurang nabubulok. Tama ba ito o hindi? Tama! Ano yung linawin nyo? Bilog o square? Bilog! Square! Ay, bilog! Bilog! Okay, sa number 2 naman. Tinatawag namin ang mga basura sa bahay para hindi kapuan ng langaw. Bilog! Okay, number 3. Ginagamit namin ang lupang gulong sa pagtatanim ng gulay. Bilog! Bilog! Okay, number 4. Meron kami isang basurahan lamang sa bahay. Mali! Square! Square! Next naman yung number 5. Iniwalay namin ang mga basurang nabubulok, di nabubulok, basurang nagagamit panghuli. Bilog o square? Bilog! Okay, mahusay. Yung number 6 naman. Pinagahalo-halo namin sa isang plastic ang mga basura. Bilog o square? Square! Galing. Next naman. Sinusunog namin ang mga basura sa aming bakuran. Basura? Bilog o square? Okay. Yung number 8. Ginagawa naming palamuti sa bahay ang mga bote ng tubig. Bilog o square? Bilog. Okay, yung number 9 naman. Ginagamit naming patabas sa halaman ang mga balat ng saging. Bilog. O yung panghuli. Nakahiwalay ang mga sirang cellphone at mga baterya namin sa bahay. Square. Circle. Bilog. Bilog. Okay, mahusay. Sino nakakuha ng perfect score? Ako po. Okay. Tunay nga naunawaan ninyo ang ating talakayin ngayong araw. Ngayon, bago tayo magtapos ay meron kaming inihandang takdang aralin para sa inyo. So, ang inyong takdang aralin ay bilang kumuha ng larawan o video habang inyong maayos na pinaghihiwalay ang mga basura. Maaari itong i-print o i-send sa pamamagitan ng messenger na application. Video teacher. Kapag video, pwede nyo siyang i-send sa messenger. Kapag picture, pwede nyo din naman siyang i-send